Jubilito TV Official. What's up guys? Jubilito TV Official po at ito na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis natin dyan. So for today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction yung pong live streaming po ni Kuya Bal Santos Matubang, continuation ng napakahaba pong pagko-content kay Dr. Lab na pang-ilan na po mga kalingap at kabagis, na talagang yun po maraming natutuwa, maraming naiinis, maraming nalulungkot din dito po sa issue na meron itong si Dr. Lab. Pero kung i-analyze po natin mga kalingap at kabagis, ano po bang punot dulo? Well, ang punot dulo lang naman po ay yung pinakitang di ba? Pinakitang tax declaration, and at the same time yung mga salitang nabitawan niya po doon po sa nagmamay-ari ng lupa. Ayan, si Boss D, mga kalingap at kabagis Boss D nga ba? Ayan. At ang dami nang naging mga kalingap at kabagis. Ang dami nang naging twist, Una, matapang, paglalaban, nanghihingi ng compensation. Tapos sa pangalawang upload, naglaylo, nagpakumbaba. Tapos yung mga sumunod na video upload ni Kuya Bal, 'di ba? Hindi na itutuloy ang laban, aalis na. So ang daming twist, mga kalingap at kabagis, yung istorya ni Dr. Lab regarding dito sa issue sa bahay, sa lupa, and at the same time po doon po sa sponsor, mga kalingap at kabagis. Kung ano man yung dahilan ng ngayon po ay final na hindi na daw po siya magrereklamo, wala na daw po siyang parang hihingi na compensation, aalis na lamang po siya. So, ano nangyari, di ba? Ano nangyari doon sa first part na matapang, paglalaban, manghihingi ng compensation? Ano nangyari doon sa part na yon? But all of a sudden, mga kalingap at kabagis ay, di ba, parang, ano ba sabi ng mga ibang viewers? Parang biglang tumiklop ang isang Dr. Lab, mga kalingap at kabagis. Siguro makakahanap tayo ng sagot dito po sa live streaming ni Kuya Bal Santos Matubang kahapon, dahil parang ika nga ay si Kuya Bal mismo ay nagtatanong din sa kanyang sarili kung meron po ba talagang pagkakamali sa side ng isang Dr. Lab, mga kalingap at kabagis, regarding sa pagpapangalan dito sa property na ito, bakit nakapangalan sa kanya, di ba? Kung talaga nga namang pagmamay-ari ng sponsor, bakit hindi po dun sa sponsor nakapangalan? Yun din po siguro yung punot dulo noon. Kumbaga parang ang naging pagkakamali bakit ipinakita yung tax declaration na hindi po mismo yung may-ari ng property na yun na nakapangalan, at bakit si Dr. Lab? Parang ganon, di ba? Yun po yung yun po yung parang pinagsimulan or yung ugat ng ika nga yung gulo na allegedly kinasasangkutan nga po ni Dr. Lab. So, pakinggan natin mga kalingap at kabagis si Kuya Bal, at ina-analyze niya rin kung talagang mayroon ba talagang nagawang pagkakamali ang isang Dr. Lab sa issue na ito. Kaya wag na po natin patagalin to, mga kalingap at kabagis. Reaction na natin yung pong live streaming ni Kuya Bal Santos Matubang. Pero bago po natin simulan, paki-like mo, mga kalingap at kabagis. Paki-like po yung ating video upload for today. Hindi na po tayo naghahangad ng share. Like nyo na lang po, masaya na po ako. Mga kalingap at kabagis. So, without further ado, simulan na po natin to. Ang bihira naman kayo. So si Dr. Love po ay hindi ko masabing nagkamali. Bakit? Doon nag-start po na nalaman ni Leo, ni Leo, ganon, na yung bahay po ay nakapangalan kay Dr. Love. Okay, bago po natin ipagpatuloy mga kalingap at kabagis, ako nga rin po ay nagtataka, kung talagang ika nga ay pag-aari yan, pag-aari ni Sir Leo D, which is yun naman po talaga yung lumalabas, mga kalingap at kabagis, Bakit in the first place, mga kalingap at kabagis, ang tanong ko lang po dito naman ay sa deed of sale, sa deed of sale ng lupa ay kanino nakapangalan yung deed of sale? Kasi kung kukuha ka po ng tawag nito, kung kukuha ka po ng tax declaration, yung pinaka-assessment nung property, 'di ba? Ang unang hahanapin sa iyo
ay yung deed of sale, 'di ba? At i-issuehan ka po ng ito yung sa pagkakaalam ko lang, no, mga kalingap at kabagis. May issuehan ka po ng tax declaration based po doon sa nakapangalan po doon sa deed of sale. Bakit all of a sudden? Kung, for example po, no, kung si Sir Leo D po ang nakapangalan sa tax declaration, 'di ba? Supposed to be dapat po, no? Siya rin po ang one. Ayun, kung siya po yung nakapangalan sa deed of sale, dapat siya rin po yung nakapangalan sa tax declaration, mga kalingap at kabagis. Yun po yung pagkakaalam ko doon. Pero kasi doon sa unang upload ni Kuya Bal Santos Matubang, para kasing ang lumalabas ay sabi daw po ng Assessor's Office, no, in regards doon sa tax declaration, ay tawag nito, sa Assessor's Office yata yun. Dapat po, yung nakatira daw po doon, dapat ang nakapangalan. No, mga kalingap at kabagis. Yung physical na nakatira, parang ganon. Mga kalingap at kabagis ang dapat po nakapangalan doon. Pero dapat po, ang susundin, para sa akin po, sa pagkakaalam ko lamang po, dapat ang susundin yung nakapangalan po sa deed of sale, kung sino po yung bumili. So, ang tanong na lang po dito, mga kalingap at kabagis, kanino nakapangalan yung deed of sale? Yun lang po ang tanong ko doon, kay Dr. Lab ba o kay Sir Leo D, mga kalingap at kabagis? Kasi kung si Sir Leo D ang nakapangalan sa deed of sale, malaki ang probability, mga kalingap at kabagis, na siya rin po dapat ang nakapangalan sa tax declaration. No? Okay. So, papatuloy po natin. Bakit? Nagpunta sa Assessor's Office, hiningan siya ng sidula. Sino po, sir, ang nakapuyo dito, nakatira dito sa bahay? Ito, pasingit lang Kuya Bal, no? Kung sedula po ang hahanapin, kasi dun sa unang video upload din po ni Kuya Bal Santos Matubang, ibinabandera ni Dr. Lab na ika nga ay hindi naman daw po pwedeng makakuha ng sedula. Ito pong si Sir Leo D, diyan po sa lugar na yan, no? Ito ay base lang po rin sa aking pagkakaalam, no? Kasi, 'di ba? Pag tayo po ay kukuha ng community tax o yung tinatawag po nating sedula, mga kalingap at kabagis, no? Ay pwede naman po tayong kumuha, no? Sa barangay, sa munisipyo, sa 'di ba? Sa ibang lugar, no? Aside doon sa probinsya natin or doon po sa kung saan po tayo nakatira, ito ay depende na lamang po, mga kalingap at kabagis, sa requirements na ipe-present mo, which is ang kailangan lang naman po sa sedula, mga kalingap at kabagis, 'di ba? Valid government ID, mga kalingap at kabagis, no? Or ID na magpapatunay na ikaw yung ipapangalan doon po sa community tax certificate or yung tinatawag po nating sedula, mga kalingap at kabagis, no? At kung pwede naman pong kumuha si Sir Leo D ng sedula kung saan man siya naroroon, 'di ba? Tapos pwede naman i-forward kay Dr. Lab kasama ng SPA, 'di ba? Yung tinatawag po nating special power of attorney, mga kalingap at kabagis. Patunay lamang po na, 'di ba, pinapahintulutan niya po si Dr. Lab na mag-transact, no? Regarding po dito sa pagsasaayos ng mga dokumento po ng property niya po diyan po sa Camarines Norte. Once again, mga kalingap at kabagis, hindi po ako eksperto. Tayo lamang po ay nagbabasa at nanonood, no? Dito rin po sa YouTube, at ini-interpret natin base po sa ating pagkakaintindi kung ano man po yung nababasa natin at napapanood po natin sa mga mas expert sa atin, mga kalingap at kabagis, no? In regards sa mga ganitong kalakaran, no? So, once again, yung sinasabi po ni Dr. Lab na hindi pwedeng makapag-acquire ng sedula si Leo D diyan sa lugar, syempre kailangan po ng physical appearance talaga, no? Mga kalingap at kabagis, pagdating po sa pagkuha po ng sedula. Pero hanggang sa akin, pwede naman, 'di ba? Kung meron kang SPA, meron kang kopya, no, ng sedula mo at meron kang SPA, ay malamang sa malamang ay i-honor naman po siguro ng kanyo ng Assessor's Office, no? Dahil unang-una sa lahat, kung si Sir Leo D ang nakapangalan doon po sa deed of sale, ay malamang sa malamang malaki po ang probability na ma-process po ang tax declaration na nakapangalan sa kanya. Dahil po, yung deed of sale in the first place, mga kalingap at kabagis, ay nakapangalan kay
Sir Leo D. Sana po masundan niyo po ako ng mga kalingap at kabagis. Okay, pagpatuloy natin. Ako po, madam. Ako po. Sidula mo. Wala sa isip nung nag-issue ng sidula at sa assessor's office, no, na yung palang bahay po ay mayroong mayari. Kampante naman si Dr. Lab kasi kaibigan. Ang isa pang tanong dito, mga kalingap at kabagis, no? Once na kumukuha ka po ng sedula, di ba? Once na kumukuha ka po ng sedula, ang tatanungin sa iyo nung nag-i-issue ng sedula is, ano yung purpose? No? Ano po yung purpose ng pagkuha niyo po ng sedula? No? Mga kalingap at kabagis. Malaking example na lang po yan pag tayo po ay nag-a-apply, no? Ng pagpapakabit ng linya, ng utilities, kuryente, tubig, mga kalingap at kabagis. Requirements din po yung sedula. Pero, sa sedula po, naka-specify kung saan gagamitin. 'Di ba? Napakalinaw po niyan. Kaya parang, 'di ba? Parang ang labo naman pong isipin, mga kalingap at kabagis, na hindi na itanong nung nag-issue ng sedula kay Dr. Lab kung ano po yung purpose nung pagkuha niya ng sedula. 'Di ba? Mga kalingap at kabagis, no? At kung siguro po sinabi ni Dr. Lab na ito po'y gagamitin para sa pag-transfer ng tax declaration, malamang sa malamang kung ito po'y nasabi doon sa nag-i-issue ng sedula, ay hahanapin yung deed of sale sa kanya. Di ba? Hahanapin po ang deed of sale sa kanya. Kung nakita po nung nag-i-issue ng sedula na ang deed of sale ay hindi nakapangalan kay Dr. Lab, di ba? Ay hindi po siya mai-issue ng sedula at hindi may ipapangalan sa kanya yung tax declaration. Kasi uulitin ko po, mga kalingap at kabagis, no? Hindi po ako eksperto, pero base po sa ating napapanood at nababasa, mga kalingap at kabagis, dapat po ang deed of absolute sale ng isang property ay naka-align or nakapangalan din po sa tax declaration. Hindi po pwedeng yung deed of sale nakapangalan sa iba, tapos yung tax declaration ay nakapangalan din po sa iba. Mga kalingap at kabagis. Base po yan sa aking pagkakaalam. And still, you can correct me if I'm wrong, mga kalingap at kabagis, no? Sige, pagpatuloy po natin. Vegan no issues. No issues. Alam naman niya na yung bahay hindi sa kanya. Pero, dahil nga po sa akala niya na ang tinatanong ng assessors, sino po ang nakatira dyan? Doon ko na lang ipapangalan. Yun. Diba, parang ang kwan kasi parang mali po yung kwan Hindi naman sa pinangungunahan ko po, no, yung nag-evaluate or yung nag-assess, no, dun po sa munisipyo, pero 'di ba? Parang ang kwan po kasi, 'di ba? Ang tanong po kasi, 'di ba? Sino po yung nakatira? At dun ko na lang po ipapangalan. 'Di ba? Kasi kung ganun po ang kalakaran, mga kalingap at kabagis, kahit sino pong Poncio Pilato, no, natitira doon na hindi naman po nakapangalan sa kanya yung deed of sale, ay pwedeng kumuha, no, ng assessment o yung tax declaration na tinatawag po natin. Without knowingly, mga kalingap at kabagis, na hinahanapan po ng karampatang requirements o yung tamang requirements po, mga kalingap at kabagis, para ma-issuehan ka po ng tax declaration. Alalahanin po natin, mga kalingap at kabagis, government kwan yan. Government documents po yan, no? Kaya hindi po basta-basta dapat na ikangay tayo po ay nag-i-issue na lamang po kung kani-kanino nang hindi po tayo naghahanap ng karampatang dokumento na magpapatunay doon po sa nare-request po natin. No? Okay, pagpatuloy natin. Marahil po, nagtanong yung nasa assessors. Sino po ang nakatira dyan? Ako po. Bakit ang sidula mo? Ganun po nangyari dyan. Kasi mga kalingap at kabagis, no, hindi naman po hindi naman po isang napakabigat na dokumento ang sedula na magpapatunay po na ikaw yung nagmamay-ari ng lupa. Di ba? Mga kalingap at kabagis, no? Ang sedula po ay isa lamang po sa mga requirements para po magtuloy-tuloy yung proseso. Di ba?
Still, babalik pa rin po tayo mga kalingap at kabagis na talaga ang pinaka-requirements, di ba, na dokumento na magpapatunay para ma-issuehan ka ng tax declaration ay yung deed of sale. Kanino nakapangalan yung deed of sale? Dahil unang-una sa lahat, siya yung may karapatan. Dahil siya po yung nakabili ng property. Tama po ba mga kalingap at kabagis? Pagpatuloy po natin. Pero wala naman sa isip ni Dr. Lab na agawin niya yung buong bahay. Alam naman niya na hindi sa kanya. Siya po ay pinagkakatiwalaan lang. Okay, kung alam ni Dr. Lab, mga kalingap at kabagis, na ika nga ay ganun po yung usapan nila in the first place, bakit ipinangalan pa rin po sa kanya yung pong tax declaration? Kung alam naman po ni Dr. Lab, mga kalingap at kabagis, ang lugar niya doon po sa bahay na yon, dapat siya na po yung nagkuha ng initiative. O sir, boss, di ba? Kailangan natin ng mga ganitong requirements para doon sa tax declaration ay ikaw yung nakapangalan. Total, wala ka naman po dito, ako yung naglalakad, ay bigyan mo ko ng SPA o yung Special Power of Attorney, no? Para may proseso ko po at may pangalan sa inyo. Ang tanong, mayroon po bang nangyaring ganung initiative sa side ni Dr. Lab? Or talagang purely tiwala na lamang po ang ipinairal nung sponsor po? Kaya nauwi po sa ganito, mga kalingap at kabagis. Okay, konti na lang. Pinagkakatiwalaan lang po. Ganon. So nalaman naman ni Boss Leo, bakit nakapangalan sa'yo? O, diba? Ibahay ko yan. Kumbaga hindi aware si Boss D, si Sir Leo D, na ikangay ganito yung nangyari sa inacquire niyang property diyan sa Daet. Tiwala siya kay Dr. Love na all is well, no? In regards sa mga na-acquire niyang property diyan. Pero hindi ko alam kung may nagpaabot sa kanya or napanood niya rin po na bakit hindi, siguro napanood niya, mga kalingap at kabagis, kasi, di ba, doon sa unang video upload ni Kuya Bal Santos Matubang, ay ibinandera niya yung papel na yon, mga kalingap at kabagis, na yun nga po, nakapangalan sa kanya, yung tax declaration. Di ba? Kaya yun siguro, doon na po nagsimula na mag-investigate ito pong si Boss Leo D regarding dito. At kaya nga po humaba na ng humaba po, mga kalingap at kabagis, no? Okay, pagpatuloy natin. Doon nagsimula ang mga haka-haka, pagdududa. Bakit nasa pangalan mo ang bahay? Actually po, mga kaibigan, assessors lang po yan. Parang ano lang yan sa munisipyo. Kumbaga sa bahay po, nag-ikot-ikot, survey. Hindi kasi po ang tax declaration, mga kalingap at kabagis, no? Ito, base po sa aking pagkakaalam muli, hindi po ako eksperto. Ang tax declaration po, mga kalingap at kabagis, kung ang isa pong property ay wala pong titulo, no? Mga kalingap at kabagis, no? Wala po siyang titulo, ay ito po yung pinanghahawakan, no, ng isang nagmamay-ari ng lupa. Na patunay lamang po, mga kalingap at kabagis, yung tinatawag po nating amilyar, na sila yung nagbabayad ng property na yon. So, although pwede pong gamitin sa korte, once again, base po sa aking pagkakaalam, pwede pong gamitin sa korte ang tax declaration kung wala pong pinanghahawakang titulo in regards po sa pagkiklaim ng lupa, and at the same time sa pagkakaroon po ng bentahan, ay makikita po natin doon yung net value ng property na yon, mga kalingap at kabagis. Kaya pagdating po sa bentahan ng lupa, lalong-lalo na po pag wala pong talagang malinis na titulo yung property na yan, malaking participation po or malaking contribution na meron ka pong tax declaration ng property na yon, mga kalingap at kabagis, no? Okay, sige, ano pa, Kuya Bal? Ganon. Good morning po sa lahat. Okay. So, yun na nga, no, mga kalingap at kabagis, yun na yung pinakabuod nung paliwanag ni Kuya Bal Santos Matubang. Na ay parang sa side ng nag-issue ng sedula para magkaroon ng tax declaration na nakapangalan kay Dr. Lab,
ay sa nakikinita ko po, no, ay allegedly parang nagkaroon po ng lapses, kaya po naipangalan sa kanya, mga kalingap at kabagis. But still, by the end of the day, mga kalingap at kabagis, no, kung alam po natin, no, sa simula't sa pool pa lang na yung property po ay hindi po sa atin, eh bakit po natin ipapangalan doon? 'Di ba? At parang hindi po natin kinorek yung issue ng tax declaration na dapat yung pangalan na yan ay nakapangalan doon sa mismong nakabili ng property. Bakit wala pong naging correction doon sa part na yun at hinayaan po natin na may proseso at may pangalan po sa atin yung property na yun? Yun lang po ang tanong doon, mga kalingap at kabagis. Bakit hinayaan in the first place? May intention po ba? Or talagang ito po'y tinatawag nating typo error or ika ngay nagkaroon po ng neglect yung nag-process kaya po nauwi sa ganito, mga kalingap at kabagis. So still by the end of the day, ay willing naman daw po si Dr. Lab na ayusin yung mga pagkakamaling iyan, no, regarding sa property na yan. At willing din naman daw po siya makipag-ayos para ika ngay matuldukan na yung issue na yan. Pero ika nga, nasa side pa rin po ni Sir Leo D, mga kalingap at kabagis, ang desisyon kung magpapatuloy po siyang ika ngay magsampa ng reklamo kay Dr. Lab or ika ngay i-consider niya po yung offer na ayusin na lamang po para ika ngay all is happy. Lalong-lalo na po sa side ni Leo D na unang-una sa lahat, sa kanya naman po talaga yung property na yon, mga kalingap at kabagis, no? So, yun lang po ang ating reaction video for today. And once again, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po ang inyong opinion dito, mga kalingap at kabagis, sa ginawa po nating reaction video. And pinapaalalahanan ko po ang ating mga viewers na be considerate po, no, sa ating mga opinion, sa ating mga reaction, and sana po, no, wag po tayong mambash ng ating mga subject sa mga kinontent po natin ngayong araw na ito, mga kalingap at kabagis, no. Constructive criticism lang po at ika ngay maayos na pagbibigay ng opinion sa ating comment section. So yun, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe niyo na po, Jubilito TV Official, mga kalingap at kabagis, no? And once again, kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video for today, like lang po, mga kalingap at kabagis, masaya na po ang inyong host, no? Hindi na po natin kailangang mag-request na i-share ninyo, like lang po, malaking tulong na po sa aming mga content creator yan. So yun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios ng Team Kalingap. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!